from, okay. Ayan, ulitin ko lang po yung greetings ko. Good morning po ulit sa ating lahat. Ay, bakit ganito? Hold on po. Hindi siya naka-presentation. There you go. Okay. So, ayan. So, kung may kasama po kayo sa tabi nyo, pakigreet nga po ng good morning. Ayun, para magising-gising po tayong lahat. Or kung wala po, paki-greet yung sarili natin dahil wag daw nating kalimutan yung mga sarili natin, right? And I put something on the chat box. If you would want, let's say it together po. This is an affirmation to ourselves. So everybody together, even in mute po kayo. So let's say, I am confident, I am powerful, I am strong. I am getting better and better every day. I am not afraid to be great. Ayan, ulit-ulitin po natin yan at magiging guide po natin yan for the rest of the day. Okay, so membership orientation po tayo ngayon. But before we proceed, I would like to invite everybody po sa isang prayer. Napakagandang prayer po. Itinuro po sa atin dito sa IMG ni Brother Bo Sanchez. Okay, so let's ask for God's wisdom po na sana po ay ma-open po yung ating mga kaisipan para po matuto tayo para sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya. Alright? So this is the True Millionaire's Prayer. So today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life and the lives of everyone in this Zoom and their families, O Lord, in your hands. Amen. All right. So, kunting pagpapakilala lang po. So, I am SMD Jasmine Jamia Sarambuyong. I am an IMG campaigner, a very proud campaigner since 2022, a senior marketing director and a life license underwriter of Manila Bankers Life. Okay. So, I'm from Pagudpud po, pero I'm already based here in Chicago, Illinois, USA. All right. So after that, meron din po akong isang ipapakilala po, ano? But I think he's very famous po dyan sa Pilipinas. Let's see. Kakampi mo, kakampi natin. Sama-sama tayo patungo sa financial freedom. Rafi Tulfo po, kakampi ng inapi, kakampi ng IMG. Ayan, si Senator Rafi Tulfo, siya po ang isa sa mga pinakabago nating kakampi dito sa IMG and siya po ay nagsusulong ng financial literacy, lalong-lalo na po yung mga OFWs na kapamilya po natin. Alright, so ano ba yung sinasabi ni Sir Rafi na IMG? So IMG stands for International Marketing Group. It started in the Philippines in 1998 po. So ibig sabihin by this year, 21 years na po yung company natin and it's been registered since 2002 sa Security and Exchange Commission. Kaya siya po ay naging biggest and fastest growing financial services sa Pilipinas and now it's going worldwide po because more than 65 countries na po ang may IMG yan. But then of course, IMG is just a tool like anything else na kung hindi po natin kukunin at gagamitin ay maging useless lang po. So, gamitin po natin, aralin po natin. Okay? Konting aral lang naman po siya actually. Alright. So,
we would want everybody po to be part of the new industry that the IMG company is having right now, because this industry is revolutionized to help families po. So as of today, meron na po tayong 9.7 million. And congratulations po sa lahat ng nandito dahil kasama na po kayo sa aming global campaign. So 30M by 30 Financial Literacy Campaign po yung title ng campaign namin, which means by the year 2030 po, ang gusto po namin sana ay maka-educate ng 30 million Filipino families. 9.7 na po tayo. Malayo pa, pero malayo na rin po yung narating natin, di ba? Kung napansin niyo po yung hawak-hawak ni Senator Tulfo kanina, yung book, ayan po. Yan po yung basehan ng ating financial literacy campaign. Di ba parang tayo rin po noon, nung nag-aral tayo sa elementary, high school, even doctoral po, meron tayong dala-dala mga libro. Ito po ang pinakalibro ng company po namin. And mind you po, alam niyo po ba, itong book na to napakaliit po, kaya nilagyan ko ng kamay para makita niyo po kung gaano siya kaliit. Ang nipis po niyan, pero napaka-powerful po. Bakit? Kasi dito po sa book na to, even if iba-iba po yung mga financial struggles natin, admit it or not, marami po tayong mga financial struggles, especially sa nagdaang pandemic po, di po ba? Marami nawalan ng trabaho and all that stuff. Iba-iba man po ang financial struggles natin, ang pinaka-bottom line po is pera actually. Sad to say, pero pera po talaga yung pinaka-bottom line. And of course, kung hindi man po eksaktong ito yung mga struggles natin, makikita po natin na makaka-relate po talaga tayo. Tignan niyo po, sa chapter 1 po, hindi makaipon kasi maraming responsibilidad. Sino po yung may ganyan? Ako po. Parang ako yung natamaan doon. So nasa chapter 1 po yan. Kung kunwari po nakaranas kayo ng yung sad to say, mga senior po na parents natin na walang healthcare. Ayan, nasa chapter 2 po yan. Single parents, natatakot para sa maliliit na anak, baka biglang kinuha ni Lord. Yung friend ko na in-invite ko dito, yung best friend ko, ayan, single parent. Nasa chapter 3, sabi ko basahin mo yung chapter 3. Ayan, so kung marami naman tayong utang, ayan, matututo po tayo sa chapter 4. Biglang nawalan ng trabaho. Ito, maraming naging ganito ang kondisyon nung pandemic. Yan, sa chapter 5 po yan. Di makaipon, chapter 6, ang dami. So, hinahanap ang purpose sa buhay. Ayan, especially yung mga senior citizens, minsan hindi na nila alam kung ano yung purpose ng buhay nila. Ito po, merong hope dito sa IMG. Basahin niyo po yung chapter 9. But then of course, hindi po natin maiisa-isa yung lahat ng chapters na yan. So, pasisilipin ko lang po kayo, ha? So, dito po sa introduction, makikita po natin. Sabi niya, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people, young, old, teachers, engineers, doctors, kahit mga highly educated po, they end up retiring without enough savings. Bakit? Nag-aral sila, di ba? Dapat even if mga accountants, I just find out somebody accountant pero hindi marunong mag-ipon. Bakit? These people don't set out to fail naman po talaga. Sino ba naman ang gustong mag-fail, di po ba? They just fail because they failed to plan and manage their personal finances. They lack financial education. Yan po. And dito rin sa introduction, makikita natin ano ba yung pumapaibabaw na mindset nating mga Pilipino in general when it comes to pera. Ayan, many people believe that financial education is only for the wealthy. Mali po yun, di po ba? Ang financial education po dapat para sa lahat po yan. And ito, alam ko to, many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. Nakakalungkot po kasi pag meron tayong mga struggles, ang una po natin naiisip ay kanino kaya ako hihiram? Saan kaya ako maglo-loan? 'Di ba? So lalo po tayong nababaon sa utang. So some say that because they are poor, they don't need to save. Lahat po tayo kailangan, lalo na po kung poor tayo, mas lalo nating kailangan mag-save.
Alam niyo po ba, sinabi diyan, one of the greatest discoveries of the 20th century is that you can change your life by changing the way you think. Di po ba yung pinabasa ko po sa inyo kanina sa chat box, yung affirmation po? Kasi pag may study po sa psychology na sinabi na pag laging yun ang iniisip mo, laging yun ang sinasabi mo sa sarili mo, eventually po magkakaroon ng effect yun dun sa processing ng mind mo, and eventually po that would affect kung paano po yung mindset mo, and then eventually lalabas po yan sa behavior mo. Yan po ka-powerful yung mind natin. So etong company po natin, etong campaign natin, by the way, ayan, ito, marami rin tayong naririnig na mga stories ng mga OFWs na lahat na lang ng kailangan ng mga nasa Pilipinas naka-depend sa kanila. Minsan maganda naman dahil let's say humingi sila ng pang-business, ganyan. Okay 'yun, 'di ba? Pero pagdating ng araw lahat na lang pati maintenance, kung kunwari ang ini-start up na business parang pampasaherong jeep, pati pagpapa-vulcanize sa kanya. O di ba? Hindi kawawa naman po yung OFWs. Alam ko po yan dahil ang nanay ko po, hindi naman, immigrant po siya dito sa US for 20 years. Pero alam niyo po, she retired without any saving. And it's really sad because she's a great woman, she's a great person, pero she forgot about herself. And alam ko po, marami sa mga OFWs yung nagpapakahirap at nakakalimutan po nila yung kanilang mga sarili, which is very sad po. So ano ba itong mission ng ating company? So ang mission po natin is to help create wealth for families, and we don't want any family to be left behind po. Diba? Ang vision po namin talaga is for everyone to earn what the wealthy are earning and bringing the secrets of the wealthy people to all. So kung kung meron po tayo tamang education, lahat po tayo pwede pong makapag-earn kung ano man po yung earn ng mga wealthy people. Okay. It's admittedly challenging time now because we have a lot of challenging situations po na nakikita natin as of now. Like for instance, uncertain labor market. Di po ba? Padami ng padami ang mga automation po sa ating mga trabaho. Like for instance, si Jollibot. So instead na service crew ang nagsiserve sa atin sa Jollibee, yung yung robot na po ang nagsiserve sa atin. So kung yung anak mo po yung nagpa-part-time dati sa Jollibee, pinalitan ng robot, di saan pa po siya kukuha ng pang-additional niya sa pag-aaral niya, di ba? Yun, low saving and high debt. Ito po, sorry po, mali yung spelling. So low saving and high debt. Ibig sabihin, bakit marami sa atin yung nabanggit ko kanina, nagre-retire na walang ipon. Alam niyo po, nakakalungkot, pero only 2% ng mga retirees po sa Pilipinas ang merong happy retirement. So ibig sabihin 98% hindi masaya. Ibig sabihin yung iba po doon nagtatrabaho pa, yung iba po doon nakadepend sa mga anak nila, yung iba po doon nakadepend sa mga charities na ibinibigay ng government, which is not enough po, di ba? So nakakalungkot. High cost of education. Alam niyo po, kanina lang umaga na pagkwentuhan po namin, hindi po namin chinichismis kasi bawal po ang chismis dito sa IMG. Pero napagkwentuhan lang po namin na yung isa po naming member, alam niyo po, hanggang ngayon, iniiyakan niya yung kanyang pangarap na maging doktor. Kasi alam niyo po, ang tali-talino po niya. Pero dahil hindi nakapag-prepare yung parents po niya for the education, hindi po niya nakuha yung course na gusto niya. Which is, ayaw po natin sana mangyari sa mga anak natin, di po ba? Nagtatrabaho tayo para sa kanila, pero kung hindi nila maabot yung pangarap na gusto nila, nakakasakit po ng damdamin, and of course, nakakadismaya po yun sa ating mga anak. Increasing cost of living, ito po, yung sa inflation po ito. So, ibig sabihin po, yung pera natin, like for instance, yung 500 po natin dati, na maraming nabibili ngayon, halos wala na po. Ayun, may kwento po si Sir Noel. Yung dalawang maglolo po na na grocery. Tawag pa yung lolo niya kasi sabi niya, "Apo, parang lumalakas ako." Sabi niya,
bakit mo nasabi, Lolo? Eh, tumatanda ka, di ba? Sabi niya, hindi, lumalakas ako, sigurado ako. Bakit mo nasabi, Lolo? Kasi kaya ko nang buhatin yung groceries natin last time. Hindi ko mabuhat-buhat, sabi niya. Because yung grocery po nila ngayon ay konting-konti na lang as compared dun sa una nilang grocery. Yun po yung effect ng inflation. So, wag po tayong matakot naman. At hindi po namin kayo tinatakot. We just want you to be prepared for this challenging future. Pero yun nga, sabi ko, hindi na to future. They are already happening at the moment. Bakit? Ano bang dapat natin gawin? Matuto lang po tayo maging own money manager. And what does it mean? We have to understand how money works and make money work for you. Dapat ano po yan? Sabay po yan. Hindi po pwedeng magkahiwalay yan. Kung maintindihan po natin yan, ibig sabihin po, we will have money working for us. Pero kung hindi po natin maintindihan yan, alam niyo po ba, you will end up working for money all your life. Okay? So, yung financial concepts na kailangan lang po nating aralin, solid financial foundation, X-curve concept, rule of 72, and abundance formula. Huwag po kayong mag-alala at hindi po tayo magiging technical. Concepts lang po ito at kayang-kaya po natin intindihin. Okay? Pero kung hindi po natin makuha sa isang upuan, pwede rin pong kausapin nyo yung nag-invite sa inyo at i-explain pa po nila in detail. Okay? So, ayan pong mga concepts na yan po. Galing ulit yan sa ating book. So, yung unang-unang concept, of course, yung building a solid financial foundation. So, yung pag-build po ng ating financial foundation, it's just like yung pag-build po natin nung regular na bahay natin. So, ito lang po pang pinansyal na bahay. Pero kung iisipin po ninyo kung paano ginagawa yung bahay natin is, of course, mag-uumpisa po yan sa ilalim, sa pundasyon, pataas, papunta sa bubungan, di po ba? Hindi naman po pwedeng bubungan muna bago yung pundasyon, di ba? But we have to make sure po na masulido ang pundasyon na yan. Dahil in case na hindi, konting bagyo lang or mga bagyo sa buhay natin, masisira na po yung financial foundation po natin. So ano ba yung mga priorities na dapat nating isipin? Ayan, ang una po nating tatanungin is, may magagamit ka ba pag nagkasakit ka? Yun yung healthcare po. Dapat meron po tayong proper healthcare coverage in the event of various health problems or sickness po. Eto, may dalawang klase po yan actually, yung short term at saka yung long term. Yung short term po, you are so blessed kung meron po yung company niyong short term. Kasi yan po binibigay nila while you are with them, working with them. Pero once po na nag-retire ka, na-terminate ka, lalo naman na, syempre hindi yan ibibigay, di ba? O kaya nag-resign po, hindi mo na po yan magagamit. So, wala na po siya. Wala ka na pong coverage. Pero yung long term po, that is something that you have to think about now na kakailanganin mo po eventually, lalo-lalo na pagdating po ng retirement mo. Kailangan nating isipin na ngayon, mamaya pa pala nating kakailanganin. Opo, kasi yan, it's either po na hindi na natin makayang bayaran eventually or hindi na po tayo eligible. Kasi syempre, di ba, tatanda na po tayo. And next, ang question po, may protection ka ba sa sarili mo at sa pamilya mo? Ito, wag po tayong matakot when we are talking about proper protection or life insurance po. Dahil kung sasabihin nyo sa akin ngayon na mahal nyo ang pamilya nyo, dapat po may life insurance or may proper protection po kayo. Bakit? Dahil kung may mangyari po sa iyo ngayon at the moment or mamaya pagising natin, yan po ang magpapatuloy ng pagmamahal na sinasabi mo sa akin. Dahil yan po ang magprotekta sa kanila, magpapatuloy ng pag-aaral ng mga anak mo. Kung may bahay po kayong binabayaran, yan po ang katulong nila pagka ikaw ay umuwi na kay Lord. Ayun. So next is, may utang ka ba? Marami, ako po, marami pa. So, wino-work out ko po yung utang na yan. Pero, ang utang na yan, dapat po talagang i-manage natin at dapat po mabayaran na po natin lahat yan. Pero tignan niyo po ha, quinalify po kung anong klaseng debt ba, kung anong klaseng utang ba yung dapat at unang-una nating i-manage. Yung bad debt po. Bakit? Kasi po, meron din po tayong tinatawag na good debt.
Yun po yung hiniram natin or ni-loan natin na ipo-purchase natin ng something that can give us back may return of investment, parang something like that. Like example, bumili ka ng pampasaherong jeep, ganyan. So, may income yung jeep. So, ibig sabihin, yung inutang mo, good debt po yon. Pero yung bad debt po, yung kunwari, si kumare, nagpa-birthday, feel mo din magpa-birthday, pero wala kang naipon. So, anong gagawin mo? Hihiram ka, uutang ka man po yung mag-celebrate. Pero kung hindi po natin kaya, pag-ipunan po natin kung gusto talaga natin, di ba? Kasi eventually po, kung uutangin lang po natin yan, ang mahirapan lang din is tayo at saka mga anak po natin. Okay? So, emergency fund, may magagamit ka ba in case of emergencies? Eto, dapat nung pandemic, natuto na po tayo, di ba? Ang sinasabi po actually dito is 3 to 6 months of your total expenses daw yung kailangan nating maitabi para sa mga emergencies natin. Pero with what happened po sa pandemic, di po ba? Hindi, actually 2 years, and even now ramdam pa po natin yung effect ng pandemic. So hindi po enough yung 3 to 6 kasi na 3 to 6 months dapat dagdagan po natin, okay? And finally may investment ba po tayo para sa future goals. Save and make a long-term investment. Yan po ang pinakahuli. Ibig sabihin po, dapat na-manage na po natin lahat ng nasa baba bago po tayo magkaroon ng karapatan po na mag-invest. Kasi kung hindi po natin na-manage yung ibang priorities, mawawala rin lang po yan. Example, kung nagkasakit po si Bunso, kailangan natin ipa-hospital. Hindi naman po natin pwedeng ibigay yung investment natin na pang, how do you call that? Deposit po sa hospital, di po ba? Para gamutin siya. No, we have to have money. So, ang mangyayari, ibebenta natin yung investment natin. And since immediate yung pangangailangan natin, ano ang mangyayari? Siyempre, ibabagsak mo yung presyo para merong umili agad-agad. Ayan. Yan po yung solid financial foundation po natin. And script concept, nasa chapter 6 po yan, pag nakita niyo po yung book. So, ito po, napakagandang representation po ito ng ating buhay. So makikita po ninyo dito dalawang lines. So yung blue line po is the money line and the red line is the responsibility line. Kung makikita niyo po dito sa umpisa, kita niyo ba yung arrow ko? So yung sa umpisa po bata pa po tayo diyan, although let's assume na may trabaho tayo, so ibig sabihin may active income po tayo. Pero at that time po, dahil nag-uumpisa pa lang tayo, syempre wala pa po tayong savings. And kasabay po niyan actually is yung mga responsibilities natin like food, shelter, clothing, education ng mga anak natin. And syempre nag-uumpisa tayo sa, let's say, nag-uumpisa tayo ng buhay may asawa, di gusto natin may bahay tayo, di ba? So meron din tayong bahay dyan. So then, of course, ang goal natin is yung money line natin dapat mapataas po natin yan. Magkaroon tayo ng big savings. And for the responsibility line, ang goal po natin yan is mapababa. Hindi ko po sinasabing mawala. Dahil eventually po, kahit sa old age po natin, even when we retire, we don't stop spending for food, shelter, and of course, andyan na po yung mga maintenance natin. So, sana nandito pa tayo sa young age po natin, if something happens and we don't know when, and it's something na talagang lahat man po tayo papunta doon, pero we just don't know when nga. So if that thing happen, like if we die too soon, what will happen to your family? Do you have a protection for your family? Meron ka po bang insurance? Meron ka po bang income replacement? Kung nawala ka ngayon, tanungin mo lang yung sarili mo, kung nawala ako ngayon, sa upuan mo, meron kayang magpapatuloy ng pag-aaral ng mga anak mo? Meron kayang magpapatuloy ng pagbayad ng bahay na gusto mong tirhan ng mga anak mo? Baka mawala lang po yan. So ayun. And at the other end of the curve, yung sa old age po natin, dapat daw meron na tayong big savings kasi meron na tayo dapat passive income po dito. Kasi at this time, dapat po sana wag na tayong mag-work, di po ba? Kasi syempre mahina na po yung mga kaso ko nga po medyo bata-bata pa pero may nararamdaman na ako sa mga tuhod ko. So,
kung magtatrabaho man po tayo at this age of our lives, yun, gusto lang natin, hindi yung dahil kailangan natin. Yun. So, sana po makapag-isip-isip tayo na kung may, if we live too long ay meron tayong protection para sa ating mga sarili at huwag po tayong maging burden po sa ating mga anak dahil sila po mag-uumpisa na rin ng kanilang X-curve na sarili. Actually, yung X-curve naman, it's just, kung isi-simplify lang po natin, yan is a matter of sense of responsibility lang naman po yan. So, if you have a sense of responsibility po, ibig sabihin, marunong ka po sa buhay, alam mong protektahan yung sarili mo, wag mo pong kalimutan yung sarili mo at yung pamilya mo. Alright? So, rule of 72, ito po, constant number po yung 72, i-divide mo po yan sa interest rate and yung makukuha mo pong number, yan po yung taon kung kailan magdodoble daw yung pera mo. Napakasimple. Alam niyo po, kot ako sa number, pero nung napag-aralan ko itong rule of 72, ang ganda. So, example lang po, 10,000 kunwari ang pera natin at 1% interest. So, ano ba yung usually yung mga institutions na may 1% bangko? Pero alam niyo po ba, in reality po, less than 1% actually ang ibinibigay ng bangko. Pero just for the sake of computation, gawin po natin 1%. Ano po? So let's just say 72 divided by the rate interest, di ba? Yun yung ating rule of 72 formula. So 72 divided by 1, that would give us 72 years. Kung kunwari 30 years old po tayo today, i-add mo lang po yung nakuha nating number which is 72. Ibig sabihin po 102 years old. Ayan. Bago po maging 20,000 yung 10,000 natin. By the time, kung sakali man nabuhay pa tayo, meron po kayang pupuntahan yung 20,000 natin. Oh my goodness, di ba? Wala na po, sigurado ako dyan. So with the rule of 72 po, ito po magtuturo sa atin kung paano ba talaga mag-work yung pera natin. So let's just say 30 years old po tayo. Let's have a higher rate of interest. So let's say may 100,000 po tayo. So again, 72 divided by 4 equals 18. Ibig sabihin po, 18 years, kung kunwari 30 years old po tayo ulit, So 18 years, magiging 200,000 po yung pera natin. Let's say na-blessed pa ulit tayo ng 18 years. So ibig sabihin, 66 years old po tayo. Yan, 400,000 na yung pera natin. But I don't think na this would be enough for anybody to retire comfortably. Pwede naman po tayo mag-retire kasi talagang papunta po tayo doon. Pero ang question is, ang retirement po ba natin ay komportable? Ang retirement po ba natin ay happy? Ayan, kung happy po kayo sa 400, I don't think so. Kasi alam niyo po, kung i-compute mo po yung cost of retirement ngayon, ang minimum po natin dapat para lang magkaroon tayo ng comfortable retirement is 1.6. Tanong ko po, sino po sa inyo ang may 1.6 million na? Kung meron na po kayo, pwede na po siguro mag-retire. Kasi ang retirement po, hindi po yan based sa age. Ayan retirement. Ayan si CEO, batang-bata pa yan, pero nag-retire na yan sa kanyang regular work. Kasi kaya na niya. 'Di ba? Parang ganon. So, but then of course, let's look further kung meron naman 8%, 'di ba? So again, 30 years old, every 9 years na lang po. Instead of 18, 9 years na lang. So 30 plus 9 years, so 39 years old ka, magiging 200,000 yung pera mo. Another 9 years, 48 years old ka, 400. And up to the age of 66, para po pare-pareho yung basis natin. Kung 66 years old ka na po with 8%, ayan, may 1.6 million. Ayan, pwede na, di ba? Pwede na tayong mag-retire. Pero, kung meron pang isang choice na mas malaki, like let's say 12%. So, 6 years na lang para magdoble yung pera natin up to the age of 66. Tignan natin kung magkano inabot ng pera natin pag 12% tayo. Wow! 6.4 million. Tignan niyo po yung difference. 400,000 dun sa 4%, sa 12%, 6.4. Pero parehong age po 30 years old tayo nag-umpisa. And up to the age of 66 rin po tayo nag-stop. Alam niyo po ba na yung bank, pwede po natin
bank kasi yung talagang isa sa mga nagbibigay ng 4%. So let's just say si Sir Romel ay nag-deposit sa bank at 4%. Ayan, maibibigay po siya ng bank ng 400,000. Pero alam niyo po ba yung pera ni Sir Romel, hindi naman po yan magi-stay sa bangko eh. Kasi marunong po yung bangko. So ibig sabihin, marunong sila kung saan nila mapapalago yung pera nila. Ilalagay po nila yan sa 12% for sure. So, ang bangko may 6.4. Ikaw may 400,000. So, let's say, yung 400, ibabalik sa'yo ni bank. Yung 6 million, sa kanya na, di ba? So, hindi naman po natin masisisi si bank dahil marunong po sila, di ba? So, at hindi rin po tayo niloko ni bank dahil pumirma po tayo upon opening of the saving account. Okay. Saglit po. I'm sorry. Nagising yung anak ko. All right. So, ayun. Um, when you invest, you are buying the day that you don't have to work. Tignan niyo po kung anong time ang na-save mo. If you have the 6 million, it's actually equal to 30 years of someone who earns 200,000. Gusto niyo po ba yung 30 years na yun, instead of working, you would spend with your family instead? Of course. I myself would want to do that. Okay? Pero yan po, basic lang po yan na computation. Meron pa pong mas magandang computation, which is yung tinatawag natin na compounding interest. Kasi ito po, pag sinabi mong compounding interest, ibig sabihin yung interest ng pera mo mag-i-interest. Tsaka yung interest na yon mag-i-interest further. So ibig sabihin, if let's say may monthly savings ka na 1,000 pesos, 'di ba? Meron tayong annual interest rates kanina na 4, 8 at saka 12. So, diretso na po tayo sa 12 dahil sinabi ko naman na po na merong 12, di po ba? So, in 30 years po, yung 1,000 mo po, it would become already 3.5 million. Wow. Just with 1,000 pesos. Pero 30 years, ang tagal. Ang question po is, ilang taon na po tayong nag-work? Kung tayo po ay nagsumilang magtrabaho at the age of 21 after college, so ilang taon na po kayo ngayon? I-compute nyo po. Kung may 30 years na kayong nag-work, may 3.5 na po ba kayo? Kung wala pa, wake up na po tayo. Dahil ibig sabihin, there's something na we need to do. We need to change in the way we are saving. Alright? So, at saka kung, ano ba yung term? Kung medyo hindi tayo kampante dun sa 30 years, ang tagal nga naman, di ba? Baka ako, hindi ko na yan mahintay. Didoblehin po natin yung monthly savings natin. Better yet, gawin natin yung 1,000 natin, gawin natin 5,000. Look at the difference po. Yung 5,000 in 30 years, 17.4 million na po siya. Alright? So, yan, of course, bago tayo makakuha ng ganyang money is, of course, we have to start with saving our money. So, kung sa ngayon ay wala pa po tayong savings, ibig sabihin po there is something wrong again. So, eto, sa chapter 6 po, ituturo ng book natin yung tamang formula kung paano po tayo makakapag-save. Ito po yung tinatawag namin na abundance formula na itinuro po ni Brother Boss Sanchez. Ano ba ito? So 100% daw of our income, dapat daw meron tayong 10% na aalisin for our tithes. Siyempre, yung 100% po natin is galing po kay Lord. So ibig sabihin, 10% lang naman po yung ibabawas natin para sa Kanya. Pero ito po, depende po kung paano nyo ito gawin. Pwede nyo pong gawin, ibigay sa church or sa mga less fortunate po natin na mga kapamilya, ganyan. So after that, i-minus daw po natin yung 20%. Ito po yung hindi ko alam dati. Dahil dati na po akong nagta-tithes. Pero yung 20% na tinatawag natin na pay yourself first, ito po yung hindi ko po alam dati nung hindi pa ako IMG. Ito, ipina-realize po sa akin ni IMG na yung 100% ko po
or tayo po ang nagpakahirap makuha yan. So ibig sabihin, deserve naman po natin kahit 20% lang for ourselves, di po ba? So ayan, 100 minus 10 minus 20, ibig sabihin 70% daw po ang iaalat natin for our expenses. Ayan, ang sabi po dito, discipline is the secret. Ayan, gusto naman natin lahat na makapag-save, pero bakit kaya hindi po tayo nakakapag-save talaga? Kasi ito pong pagsisave is actually one habit na kailangan po nating matutunan gawing habit po. And we should not be, hindi po tayo pwedeng, how do you call this? Huwag po tayo mag-alala dahil madali lang naman po mag-form ng habit. 66 days lang daw, sabi ng psychology, para makapag-form ng habit. Kaya kung gusto nyo po, simulan na po ninyo yung 66 days po ninyo. Alright? So, ayan, yung 12% po kanina na sinabi ko, ito po yon isang example how it works. So, yung how mutual fund works. Congratulations po sa mga bago nating members ng IMG because you are already automatic investors po dito sa mutual fund natin. So, ano ba yung mutual fund? So, it's a pool of money and minamanage po yan ng ng fund manager and i-invest po yan sa mga blue chip companies, i-diversify po, ibig sabihin, pag sinabi mo pong diversification, ano lang po yan, simpleng concept lang po yan. Isipin nyo lang po itlog. Pag ano, para maintindihan po natin. Ang diversification po kasi is of course yung itlog natin, wag po natin ilalagay lang sa iisang basket. Yun pong ibig sabihin nun. Kasi kung iisang basket po paglalagyan natin at nahulog po yung basket, lahat po ng itlog natin basag. Di po ba? Wala na tayong itlog. So kung gustong-gusto po natin ng itlog, wag po natin ilagay sa iisa lang. And eventually, pag nag-generate po ng income yung investment natin dito sa mga blue chip companies, ibabalik po yan sa atin. And alam niyo po ba, itong mutual fund po, tinatawag po namin na equalizer. Bakit po? Kasi kung kunwari, ayan, favorite ko si Sir Romel kasi siya po nakikita ko sa 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 aking screen. So, kung si Sir Romel po ay nag-invest ng 1 million sa mutual fund, 12% of that will go to Sir Romel. Pero ako kunwari, bago lang akong IMG member at yung ibinigay lang ni IMG na 1,000 ang meron akong investment, 12% pa rin po ang ibibigay ng mutual fund sa akin. So, pare-pareho lang po ang ibibigay. But then again, alam niyo po ba, na ang pinakamababang pwede nating i-invest po dito sa mutual fund is actually 20 pesos po. Sino pang walang 20 pesos dyan? Kahit sabihin niyo pong kayo wala, ay hindi po ako maniniwala. Kasi 20 pesos, pwede na po kayong mag-invest dito sa mutual fund. And of course, dito sa IMG po, we just don't show you the way. We just don't want you to be educated, pero we also want to guide you on how you will do your journey po. So ito pong mga solutions po natin, ito po yung magiging katuwang po ninyo sa pag-create po ninyo ng inyong sarili-sariling financial foundation. So kung ang question po natin is if you die too soon, who will take care of your family? Ano po yung pwede nating maging solution dyan? Life insurance, which will become your instant money or income replacement. And if you live too long, who will take care of you? Wag po kayong mag-alala. Mayroon po tayong solution dyan, which is the investment and long-term care, which money will be working for you. And again, wala po kaming disclaimer po ha. Ang IMG po ay hindi po investment and insurance company. Wala po kaming ibinebentang mga insurances, wala po kaming ibinebentang investments. We are only here to educate nyo po. Pero we are so proud to say na meron pong mga companies na nagtiwala na po sa atin, like for instance si Kaiser, which gives us yung Kaiser Ultimate Health Builder na 3-in-1. Alam niyo po, yung sa foundation na pinakita ko kanina, with this plan, 3 na po yung masosolve dyan. So, meron ka ng healthcare, meron ka ng investment, at meron ka na pong insurance. And as of now, ang pinakabago po nating ambassador ng Kaiser is, syempre, si Padilla. Sabi nga po niya, nasa iyo na ang lahat. O, di ba? Kung gusto niyo pong matutunan kung ano yung sinasabi ni Padilla,
tanungin niyo po yung nag-invite sa inyo at i-explain po niya. Dahil ito po ay napakaganda because it has the investment which will protect your money. It has the life insurance which will protect your family. And healthcare, never forget yourself. Protect yourself as well. Okay? So ano ba yung gagawin po natin? Sabi po dun sa closing page ng book. Ayan, di ba? Tapos na natin yung book. Closing page na po tayo. Sabi niya, take action now. Bakit? Because you will always have an excuse and every excuse is valid. No matter what your excuse is, one thing is for sure. Next year, you will grow older and your children will need money for their education. So anong gagawin po natin? Become a lifetime member po, and it's only 6,000 pesos for Philippines, and for the other countries may konting differences lang po. And this is just a one-time lifetime payment po. So napakagandang offer, di po ba? Meron po tayong konting accreditation yearly, which is of course will give you the assurance na itong business natin po ay legitimate and highly regulated. Kasi parang yung sa sari-sari store, di ba? Quiet. Yung sa sari-sari store, di ba? Parang kailangan mag-renew yearly ng kanyang business permit. Ganyan din po yung tayo. And if we become a member of the IMG company, we will be given a very powerful members portal po which can be available anytime, anywhere. Kaya alam niyo po ba yung mga OFWs habang nagkukuskus ng kusina, habang naglilinis ng banyo, nagagawa po nila yung IMG business po nila because this is a very powerful online portal. And of course, ito po, makikita po natin sa portal mismo yung ating mga benefits. So, hindi ko na po yan madidiscuss lahat-lahat po, but let me just sadahan ko na lang po. So, dito rin po makikita natin yung NeuraCash natin, which is of course yung ating pinaka-e-wallet, which makes our transactions internally very convenient po and very secured po. Parang GCash lang po yan. Alright? So, and syempre ang exciting po when we talk about NeuraCash is yung NeuraCash Day. Ayan. Pag NeuraCash Day po dito sa IMG, nagtatalunan yung mga leaders. Kasi ibig sabihin po yan, nagbunga na naman po yung kanilang mga effort na matulungan yung family nila at mga ibang ibigan nila. Kasi pumasok na naman po yung kanilang commission. Okay? So, eto naman, Manila Bankers. So, eto, meron po tayong personal accident insurance. Depende po from associates to marketing director, 100,000. Pero ang company po natin napakabait. Kung makikita naman po niya na nag-e-effort po tayo. So, ibig sabihin, syempre, aakyat po tayo in terms of our position. So, maging senior marketing director tayo, ganyan. Madadagdagan po yung ating personal accident insurance. So, yung SMDs po natin magiging 200, yung CEOs magiging 300. Pero yan po sa local. Yung sa international naman po, meron tayong 600,000. And since SMD na po ako ngayon, laking pasalamat ko po kasi dinagdagan po ako ng another 100,000. So ayan, 700,000 na po yung aking personal accident insurance as of the moment. And hi sir, of course, nabanggit ko na po kanina na napakaganda po ito dahil protected po tayo at ang ating mga pamilya. Okay? So Bolt Insurance naman po is of course yung mga non-life insurances po ito na pwede rin po natin magkaroon ng discounts. Ayan. Ang dami po Kung may mga assets po kayo, huwag niyo pong hayaan na mag-aaway-away yung mga anak niyo pag nawala na po kayo. Gawan niyo po ito ng preservation service. Ayan, tutulungan po kayo ni IMG. Yung CEFA po, ito napakaganda po sa atin sa Pilipinas dahil very prone po tayo sa typhoon, landslide, earthquakes, fires, and other calamities. Ito po, may 50,000 po tayo na pwede nating mahiram without any interest, although meron po tayong minimum requirements na kailangan gawin. Dominate tool, ang sabi po, pag hindi online ang business mo, you do not have a business. Pero dito po sa IMG, meron po tayong Dominate tool na talagang tutulong naman sa atin. Kahit yung mga hindi po techie person, na kagaya ko po, matututo po kasi simplified po ang ating digital marketing platform.
Ayan. Ang ING po, hindi po niya kinakalimutan yung community. Talagang we look back to our communities, and of course we are given the opportunity na kung ano yung malapit sa puso natin na um, na organizations ganyan, yun po yung pwede nating pagbigyan. Okay, Soldivo Fan. Ayan, ito po, napaka-exciting kasi ito, maraming mga members ang nagme-member dahil po sa Soldivo Fan. Dahil ito po, pwede po natin gawan din ng sub-accounts yung mga anak natin, ganyan, para magkaroon na rin po sila ng investments kahit mga bata pa, ganyan. Fidelity Life po, ayan, ano na to, Vision Care. Ayun, kagaya kong mga may gumagamit na ng eyeglasses po, meron po tayong 2 free na frames per year. I-avail po natin yung mga members, sayang. Okay, and legal assistance program, ayan, meron tayong 2 sessions per year. Minsan ang hirap, minsan kinakalimutan na lang natin yung mga legal issues natin dahil wala tayong makuhang legal advice. Ayan po, meron na tayong chance, meron tayong mga abogado na napakagagaling. Okay? So ito, Everest, ayan, iiyak pa rin naman tayo kung may mawala sa ating pamilya, pero mas konti na lang yung ating worry pag meron tayong Everest dahil 24/7 po yan na service na pag may nawala po sa ating pamilya ay pwede po nating assist. Okay? And eto, excited yung mga may planong magkaroon ng mga sasakyan dahil ang laki-laki po ng mga discounts na nakukuha yung mga members dahil sa IMG Auto Program. Okay? And of course, for the international members po, meron po tayong worldwide protection and the special feature of the repatriation. Ayan, ang dami po, talagang siksik po sa dami ang benefits ng ating company. Pero ayan, dahil meron din po tayo sa financial industry, ibig sabihin, we also have the potential to earn extra income. Sige nga po, sino po ang ayaw ng extra income? Meron po bang umaayaw sa extra income? Ako, kailangan ko ng extra income. And we have an opportunity here to increase our cash flow dahil meron po tayong business opportunity, and of course, ito ang magbibigay na sa atin ng total peace of mind. And hindi ko na po madidiscuss lahat, but of course, ayan, meron tayong chance na maging associate marketing director, senior marketing director. So we can be somebody po dito sa IMG. So for instance, kung meron man sa inyo ang kagaya, kasi ngayon po, kagaya ko, plain housewife na ngayon, so pwede po tayo maging somebody, like senior marketing director, maging CEO, ganyan. Pwede po dito. And alam niyo po ba, ang pinaka, the best po na talagang, how do you call this, na gustong-gusto ko dito sa ating business, of course, is that yung income po natin dito ay maipapamana po natin sa mga anak natin because we have the vesting rights po na tinatawag. Let me just konting sharing lang po ano. So, nung una po ako nag-join ng IMG, iba po yung why ko actually, but then eventually na-realize ko po because in the past 4 months, my daughter who is actually a special child, she got sick and we struggled kung ano yung sakit niya, hindi po makuha ng mga doktor. For 4 months po, pabalik-balik po kami sa hospital. And of course, she needed my time, so I gave up. Dati po akong preschool teacher for 5 years po dito sa Chicago. Pero alam nyo, may times na talaga ang sakit-sakit ng katawan ko, pero I still want to work kasi gusto kong makip yung work ko na yan. But then of course, hindi ko siya makip dahil kinailangan nga ako ng anak ko. So that was it. Yung halos ikamatay ko na work, nag-stop na doon. Pero yung sa IMG po, even regardless kung may time ako o wala akong time, nandyan pa rin yung business na yan para sa akin. Pero syempre gusto ko, kung may ipamamana naman ako sa anak ko, gusto ko yung magandang business. Kaya ngayon, kahit maaga ngayon dito, talagang nung sinabi ni CEO na mag-speaker ka, okay lang. Kasi ito ang business ko na gusto kong ipamana sa anak ko talaga. Okay? So, ayan po. So, to God be the glory.
Huwag niyo pong kalimutan na kontakin yung nag-invite po sa inyo dahil meron po tayong pwedeng i-avail na 20,000 personal accident insurance. Sayang naman po, di po ba? Malaking tulong na rin po yan pag nagkataon po. So, go back to the person who invited you po at ibibigay po nila sa inyo yung link ng ating personal accident insurance. So, salamat po. Sorry, medyo nestorbo tayo kanina ng anak ko. But then, of course, salamat po for your time and I hope na meron po tayong na-share kahit papano po. So, back to you, CEO.